class. So ngayon ay darako tayo sa lesson 5 ng Epistles of John. At i-remind ko lang kayo dahil wala pang nasisend sa akin si Sir Angelo tungkol sa assignment ninyo na sinabi ko last lesson natin. Hindi ko alam kung anong dahilan, baka hindi malakas ang signal dyan kaya hindi nyo nagawa, pero okay lang kung hindi nyo nagawa dahil sa yun ang rason. Pero kung may signal naman dyan sa Rema at hindi nyo nagawa, ay daragdag ko kasi sa points yun ng points sa exam ninyo. So alamin ko na lang kay Sir Angelo kung bakit wala pa yung assignment ninyo tungkol sa Gnosticism. At yun ang tatalakayin natin ngayon about Gnosticism. Diyan tayo mag-i-start. Dahil yung Gnosticism ay yan ang doktrina na lumaganap sa panahon ng early church. Sila Apostle John. At actually, kapag i-research mo talaga yung Gnosticism ay even pre-church, bago pa nag-start ang church ay lumalaganap na yung Gnosticism. Ang Gnosticism kasi ay yung kanilang philosophy ay yung mga napipiling mga matatalino lang ang siyang maliligtas, ang siyang magkakaroon ng freedom, salvation, liberation. At kung hindi ka matalino, hindi ka makasabay doon sa kanilang pinag-aaralan, ay hindi ka qualified na maligtas. So more on more on knowledge sila. At yung knowledge na tinututukan nila ay yung mga knowledge na kung tutusin ay wala namang kwenta. Mga walang kwentang kaalaman. Dahil maraming kaalaman na walang kwenta. Marami ding mga kaalaman na hindi naman siya biblical pero nakakatulong sa ating personal na buhay. Halimbawa, hindi mo naman makikita sa Biblia na mga aral tungkol sa kung paano magpalago ng farm. Although may mga farm animals sa Bible at may mga principles na makikita, pero hindi siya ganoon kalawak na sinabi niyang paano magpalawak ng farm. Walang ganong kalawak na knowledge na makukuha sa Biblia. At halos lahat ng karamihan sa mga knowledge na makukuha natin tungkol sa farming ay itinuturo ng secular. So hindi siya biblical pero kapaki-pakinabang. Pero maraming knowledge na itinuturo ng Gnosticism, ng mga Gnostics, na useless, walang pakinabang. Bakit pati yung pinag-aaralan? Masasabi yung gano'n, ano makukuha ko niya? Anong klaseng aral niya? Kasi more on panglilito sila. Yan. So doon sinusubok yung kakayahan mong mag-isip. Doon sinusukat yung katalinuhan mo. Kailangan ay hindi ka mahulog doon sa mga bitag nila tungkol doon sa itinuturo nila. Kasi masyadong mapanlinlang, masyadong mapaglito yung kanilang mga tinuturo at style ng pagtuturo. Kaya yung mga nakakapasa lang doon sa kanilang itinuturo, yun lang daw ang mga maliligtas. So dahil sa idea na yon, marami pang mga samahan na nabuo dahil sa Gnosticism. At tatalakayin natin yan mamaya. So sabi ito, Gnosticism was widely spread during the time of John. Pero totoo yan, pero nag-start siya talaga even before the
church. Lumaganap siya, widely spread, sabi niya, during the time of John. At sabi niya dito, it is connected with the philosophy. So, it is connected with the philosophy. Okay, so ipipilitin kong i-reconcile ito kasi ako ay professor ng philosophy, yung dalawang branches ng philosophy. Kasi maraming branches kasi ang philosophy at kapag minsan pag sinabi natin philosophy, iisa lang nasa isip natin, pilosopo. So, hindi po ganoon kasi maraming branches ang philosophy. Isa sa mga branches ng philosophy ay logic. At ako ay professor ng logic. At ang logic ay tinuturuan tayo paano mag-isip tama. Kung paano ka makipag-argue ng maayos at hindi debate ang dating. Yung kung paano ka magpresenta ng isang kaisipan o isang aral na kompleto ng kapanipaniwalang rason sa katotohanan na yon. At dahil sa kapanipaniwala yung mga rason, argumento na inilagay mo sa idea na yon, then mahirap siyang i-refute. So, ibig sabihin nito, pag sinabing logic, which is one of the branches of philosophy, ay hindi ka basta-basta nagtuturo lang ng walang nakakakumbinsing ebidensya or proof na yung tinuturo mo ay totoo. So, yun ang logic, which is one of the branches of philosophy, which is kailangan natin sa pagtuturo nang sa ganun ay kapanipaniwala yung ating tinuturo. Kasi, totoo, ang Word of God ay, totoo talaga. Pero pag kumuha tayo ng subject sa Bible, for example, the subject love, then ano yung mga isusuporta mo upang yung mga kukunin mo doon na important points ay maipresenta mo na ito ay tama. Kasi pag nagturo ka ng walang ganong pag-iisip behind doon sa itinuturo mo, may merap pong hindi nga kapanipaniwala ang dating. So nagtuturo ka lang na sa isip ng mga tao, puro katanungan ng bumobomba sa isip nila. So hindi sila makareceive ng spiritual truth kasi nga sa isip nila kung ano nang nabubuo kasi yung presentation natin hindi siya logical. Okay? And then another branches of philosophy is ethics, which is ako ay professor ng ethics. At yung ethics na ito, which is one of the branches of philosophy, inadapt sa ministry, which is tinawag na ministerial ethics. Kaya hindi natin dapat totally tanggalin ng philosophy. Kasi pag tinanggal natin ng philosophy, ibig sabihin tanggalin na rin natin ng logic at tanggalin na rin natin ng ethics. Which is hindi naman maganda kung wala tayong ethics. Okay? So, ang philosophy ng Gnosticism ay lahat ng mga matatalino lang ang maliligtas. Pero, ang philosophy ng philosophy ay always search the answer as a proof or evidence. Iyan ang pinaka-philosophy ng philosophy. Always searching for the answer sa lahat ng mga questions. Which is sa kanilang pag-search ng answer, which is doon din sila naliled astray. Dahil sa paghahanap ng kasagutan sa lahat ng mga katanungan sa bawat subject, ay
kung ano-ano ng kanilang mga uh, na-formulate na idea, at ang iba sa kanila ay may mga iba pa nga na hindi magandang kinawian. May mga philosophers na hindi magandang kinawian, na baliw, may mga sinapihan ng mga demonyo. Pero ang daming mga philosophers na believers. At mabibless kayo pagka masundan ninyo kung paano nila ipinagtanggol ang God. Paano nila ipinagtanggol ang Bible is the Word of God. Paano nila ipinagtanggol yung mga doctrines ng church. So kapag hindi natin alam yung mga philosophers na ito, so nasa isip lang natin yung mga pilosopo. Okay? So actually, ang meaning ng, sabi dito kasi, sabi dito, was widely spread during the time of John. It is connected with the philosophy. And then, may meaning ang philosophy dito, sabi niya, an attempt to correlate all existing knowledge of the universe into systematic form and to integrate human experience with it. So ito ay, palagay ko ito ay 80s pa na definition. 80s or siguro mga early 90s ito. Dahil pinag-aralan na namin ito noon eh. At sa time na yon, ito patok na patok ito. Okay? So, ang meaning na ito ay nakadirect lang siya sa tatlong branches of philosophy. So, hindi pa rin natin pwedeng sabihin na hindi pwede ang philosophy. Kasi ang bawat sa atin, meron tayong mga filosofiya sa buhay. Okay? So, ang meaning na ito, unang-una ay yung tinatawag na metaphysics. Ang epistemology ay yung study of the reality of knowledge. Okay, and the next thing is the aesthetics. Natin masyadong hindi naman siya talaga yun ang sentro ng ating pinag-aaralan. Pag aesthetics naman is the study of nature and study of beauty, which is nandoon yung word na sinabi niya dito, an attempt to correlate all the existing knowledge of the universe. Yan. So, ang meaning na ito ay hindi talaga isang word lang na philosophy, kundi meaning ng nakuha sa tatlong branches of philosophy. Okay? So, ang meaning talaga ng philosophy, no, yung original meaning ng philosophy, which is naging modern na meaning ng philosophy sa ngayon, fellow is love. Yan ang original talaga na meaning ng philosophy. Fellow is love, and then Sophie or Sophia, no? Sophia means wisdom. Kaya ang meaning ng philosophy is love of wisdom. Di ba kayo nagtataka bakit niya sinabing love of knowledge? Kasi pag sinabing love of knowledge, yung pagpapalaki lang ng ulo. Pero pag sinabing wisdom, yung knowledge ay alam mong i-apply sa buhay mo. And that is wisdom. You are full of wisdom if you know how to apply your knowledge. Okay? So, ang philosophy is love of wisdom. Yan talagang pinaka-original na meaning ng philosophy. And actually, yan ang meaning na itinuturo namin ngayon sa secular, which is love of wisdom. Okay? So, yung word na gnosis, no? G-N-O-S-I-S, gnosis, is the Greek word for know. Okay? It's the Greek word for know. So, pag sinabing Gnosticism, meron siyang two main parts. No? The two main parts of Gnosticism. The two main parts of Gnosticism. Number one is the superiority of knowledge. The superiority of knowledge. Ibig sabihin, above anything else. Above anything else is knowledge. Wala na mas importante pa sa knowledge. So yan ang isa sa mga main part ng Gnosticism. Priority is knowledge. Pero hanggang doon lang, knowledge lang. Okay? Kasi doon nga nakabase ang salvation mo. Kaya kailangan kang magparami at magpalalim ng knowledge.
Yun ang teaching ng Gnosticism. And then yung second part is the evil quality of matter. Ito yung, dito sila well known, na evil, o isa ito sa mga dahilan kung bakit naging well known sila, this the evil quality of matter. Ibig sabihin, anything material is evil. Masama daw lahat. Basta material, masama daw lahat. O ang ating katawan, masama. Lahat ng makikita mong material, masama. Yan. At dahil diyan, tinan niyo may mga nabuong mga dito, mga iba pang mga teaching at mga iba pang movement. Yung isa sa mga nabuo dito is the dualism. The dualism. And sasabihin ko ang meaning ng dualism. There is, ito yung idea ng dualism. There is a world of spirit and a world of matter. The invisible is good and forever opposed to the visible world. The philosophy of Gnosticism is applied to dualism. So, there is a world of spirit and a world of matter. The world of the spirit and the world of matter. The invisible is good. The invisible is good and forever opposed to the visible world. Okay, pag titingnan mo sa una, parang tama naman, no? Mayroong spirit world and the invisible world, and this invisible world is opposed or against the visible world. Okay, dualism says that the visible world, dito sila naman, bumagsak dito kasi sabi nila, dualism says that the visible world is not real. Sinabi niya kanina, the visible world, the spiritual world is opposed to the visible world. And sabi niya ngayon, or the visible world, invisible world is real opposed to the visible world. And then sasabihin niya ngayon, the visible world, yung visible, yung nakikita, sabi niya, it's not real. It's not real. It claims it is only a figment of our imagination, which is mga philosophers na kasi nagturo about the illusion. So, siguro doon nila siguro nakuha yan, hindi natin alam. So, illusion lang daw ang mga nakikita natin dito, everything na nasisense ng ating 5 physical senses ay hindi naman talaga totoo. It's only illusion. So, what if illusion lang lahat ang nangyayari ngayon? Kasi yun lang daw. Lahat na nangyayari sa atin daw ngayon, it's only an illusion. Hindi daw ito makatotohanan. Pagka palalalim mo pa yan, nakaka-convince din. Nakaka-convince, pero mali, hindi siya biblical. At hindi siya logical, syempre. Dualism, dito na, papasok na yung wrong doctrine dito. Dualism denies the incarnation of Jesus, that God in Christ actually became flesh. Christ was ghost only, a man in appearance only. So, ang ganda ng pasok niya, tapos ang magiging conclusion niya pala, i-apply niya yon tungkol sa humanity of Jesus Christ. I-deny niya pala na si Jesus Christ ay nagkatawang tao. Hindi na siya biblical. At naging talamak yan sa panahon ng early church dahil siyempre namamayagpag ang Christianity, namamayagpag yung pinipreach nila na si Jesus Christ. Siyempre, gagawa ito si Satanas ng pangontra. So, namayagpag siya, pero challenge lahat ito ni Apostle John. Hindi ito inirungan ni Apostle John. Hindi philosopher si Apostle John, pero nilabanan niya lahat ng mga ito based on first-hand knowledge na nakita, narinig at naramdaman niya
kay Jesus Christ mismo. So, hindi mo pwedeng i-refute yung nakita niya, naramdaman niya, narinig niya. Yan ay matibay na proof, matibay na evidence. Hindi mo pwedeng yun, maliitin kung paano niya pinaglaban that the deity of Christ and the humanity of Christ. And then, Paul said, things which are seen are temporal. Sinabi niya sa 2 Corinthians 4:18. Things that are seen are temporal. Temporary, pero hindi niya sinabing it is not real. Kung nabasa niyo na yung 2 Corinthians 4:18, things that are seen are temporary. Pero hindi niya sinabing they are not real. Okay? And then another thought or another idea is the Docetism. Docetism. Itong Docetism, D-O-C-T-I-S-M, the philosophy of Gnosticism applied directly to Jesus. Docetism claims that because the physical world is evil, Jesus wasn't real. He was only a phantom, sabi niya. Which is guni-guni lang daw siya. And this thought denies, this idea denies his humanity. O, tingnan yung mga idea na ito na formulate through Gnosticism. Kini-claim nila na si Jesus Christ, ang physical world ay evil, kaya hindi raw totoo si Jesus Christ. Dahil kung totoo si Jesus Christ, then He is evil. Parang ganun ang pinapalabas nila. And then, ito ang dalawang philosophies na mabubuo sa magiging lifestyle ng isang tao kapag ni-receive niya ang Gnosticism. Which is, pag sinabi kong Gnosticism, nandyan na yung dualism, nandyan na yung Docetism. And so, dalawang philosophies, these philosophies produce two contradictory conclusions or lifestyle. So, ito yung mga, dalawang contradict na lifestyle na nabuo sa mga members ng mga idea na ito, ng movement na ito. At pwede mangyari sa atin kapag i-receive natin yung doctrine. Una is the asceticism, natin tawag, A-S-C-E-T-I-C-S-M, the asceticism. So, yung asceticism believes that the body is evil because it is material and should be kept under strict control. All bodily impulses are to be strictly curbed. Emphasis is placed on obtaining knowledge para matutunan daw natin yung kung paano i-control ang evil desires ng ating flesh without the help of spiritual matter. Only knowledge. Kaya ang nangyayari, yung mga members ng Gnosticism na ito, patuloy silang nagsasaliksik ng knowledge, hoping that they can control the desires of their flesh. Ang problema pero ay walang nakaka-accomplish nun sa kanila. Dahil hindi mo kayang i-overcome ang desires of the flesh without this spiritual strength, without the help of the Holy Spirit, without the help of the Word of God. Kapag ang ating spirit hindi siya na-recreate, ay wala kang lakas para i-control ang cravings ng iyong flesh kahit na gaano ka katalino. Hindi ba nababalitaan? Mga matatalino, mga professional, sila pa mismo yung nai-involve sa scandals. Matatalino ng mga yan, ba't pa sila nai-involve sa mga ganon?
Dahil sa ang knowledge ay hindi sapat para makontrol mo yung evil desires of the flesh. Kaya huwag niyo sabihin na matatalino na kayo, gagraduate kayo, araw baka may ah, yung mga gagraduate sa inyo ay anointed kayo, may mga diploma kayo, ay sapat na yun para ma-overcome ninyo yung cravings of the flesh. Hindi. Kailangan ng tulong ng banal na espiritu at kailangan ng pagpapalago sa ating spiritual life, pag-cultivate ng ating spiritual life, pag-develop ng ating spiritual life para ma-overcome yung cravings of the flesh. So yan ang isang nabuong lifestyle ng mga members or followers ng Gnosticism. Puro knowledge. And then pangalawa naman, the sensual gratification. It's the total opposite from asceticism. Sensual gratification believes that since the body is not real, do whatever you want to do. Parang matalinong mangmang ito, no? Sabi niya, since the body is not real, do whatever you want to do. For the body will be destroyed, and anything done to the body will not hinder the salvation of the soul. Grabing logic to, no? Tabingi. Hindi niya alam na yung desires of the flesh nanggagaling sa soul. Okay? So, sabi niya, since the body is not real, do whatever you want to do, for the body will be destroyed. Masisira lang din ng katawan na ito. Sige, uminom ka, manigarilyo ka, makipagtalik ka sa kung sino-sino. Anything done to the body will not hinder the salvation of the soul. Believes that nothing can tarnish this spirit. This leads to immorality. Yan, which is, ang Bible ay against siya sa ganong klaseng lifestyle. So kapag ikaw ay naging follower ng Gnosticism, it's either ikaw ay patuloy na nagpapakalalim sa kaalaman, mga kaalamang mula ng kwenta, or it's either ikaw ay magiging fleshly believer or worldly believer. Magiging believer ka na nagko-compromise. Kino-compromise mo ang iyong faith at ang iyong spiritual life, ang iyong holiness ay nako-compromise. Ganyan na mangyayari sa mga followers ng Gnosticism. Kaya kung ako sa inyo, stay away from that. Okay, John refutes these philosophies in the very first verse of 1 John. In the very first verse of 1 John, kita natin dito kung paano niya i-refute ang mga teaching na ito, bagamat hindi niya nabanggit ang philosophy, hindi niya nabanggit ang Gnosticism, hindi niya nabanggit ang dualism, asceticism, or lahat ng SEMS. Ang kanyang refute, kanyang sagot sa mga teaching na ito, sabi niya, verse 1, 1 John 1:1, that which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled, concerning the word of life. Si Jesus Christ ang tinutukoy. The life was manifested, and we have seen and bear witness and declare to you that eternal life which was with the Father and was manifested to us. And etc. Mababanggit niya na it's Jesus Christ. Yung sinasabi niya, nakita namin, nahawakan namin mismo that He is real. Narinig namin siyang magturo, nakasama namin siyang kumain, maglakad at matulog at kung ano-ano. So He is real. Ito
proof and evidence yung sinasabi ko sa inyo na nakita ko siya, narinig ko siya, naramdaman ko siya. First hand, yan ang ibig sabihin ni John. So, because of that first verse, no, because of this first verse, then knock down ang Gnosticism. And depende na sa mga followers, sa mga believers, sa panahon ni John, kung ipipilit nila dahil mayroon talagang mga nadideceive, may mga natutunan na ng konti, akala mo ang gagaling na nila, may mga ganun talaga, lumalaki yung ulo, and then magre-research ng subject na hindi narinig na itinuturo, and then magbiging master ng ituro yon, and then pagyayabang na siya magaling sa subject na may mga ganun talaga. Lumalaki talaga ang ulo. Pero kung talagang pakikinggan nila kung paano nagturo sa kanila si Apostle John, narinig ko ito, nakita ko ito, naramdaman ko ito, ano pang pwede yung irason? So lahat ng mga itinuturo nyo, lahat ng mga idea ninyo, para sa kanya, lahat ng idea ninyo sa Gnosticism na yan, di naman niya binanggit, pero yung idea nandoon, then walang kalaban-laban yung Gnosticism sa itinuro ni Apostle John. So John is saying that Jesus really was a man, not a ghost. John was zeroing in on these philosophies with truth. So ang pinanglaban is the truth. Without naming the philosophy, truth. Pag sinabi kong philosophy, yung 3 branches of philosophy na sinabi ko kanina. So he is combating error with truth. The truth about Christ na nakita, na-obserbahan niya, na natanggap niya firsthand. Truth. Not dwelling on the philosophies themselves. He is using the principle a banker uses in knowing genuine from counterfeit money. Ang kanyang prinsipyo na ginamit para i-refute yung Gnosticism idea ay parang isang banker or teller na kung saan siya ay bihasa na alamin at ipakita at i-expose ang tunay na pera at yung peke na pera. Pag nahawakan lang, nakita lang, alam na nila kung ito ay peke. Ganon yung stand ni Apostle John dito na ipinipresent niya ang tungkol kay Christ as truth at tungkol sa Gnosticism as error. O mamili kayo, anong gusto nyo? Peke o totoo? Parang ganon ang sinasabi ni Apostle John. O wala nang paligoy-ligoy pa. Sige, ang dami yung alam. Matatalino kayo, ang dami yung rason, ang dami yung argumento. O ito na lang, mamili kayo. Sa totoo o peke? Parang ganon ang kanyang style or pinupursue na mangyari. Ito, kitang-kita na ang truth, kitang-kita na ang error, kitang-kita na ang fake. Ano pang ipipilit ninyo? Parang ganon. It is an epistle of assurances written to fortify the church against the attacks against the humanity of Jesus. John is interested in both right beliefs and right conduct. Kasi ang point niya, kung dami pa niyang palusot, sinasabi ko, this is truth and this is error, dami niyang pang palusot. Ito na lang, sabi niya, tingnan na lang natin sa conduct. Tingnan na lang natin sa lifestyle. Tingnan na lang natin sa kung anong klaseng buhay ang ipinapamuhay. Kasi ako, para sa akin, sabi niya, kung totoo yung pinangawakan kong katuruan, then magiging totoo ang aking pagkatao. At ako bilang tao, alam ko kung ano ang tama at mali. At kung totoo ang aking pinangahawakan na katuruan, tama ang aking pipiliing buhay. Ay, syempre, yung mga iba marami sa kanila na mga members nila ay members ng
ng Gnosticism idea ay ano, tinanggap na nila yung idea na masisira din pala yung katawan na ito, di samantalayin natin habang meron pa. Kaya ang immorality ay laganap, mga gawa ng laman ay laganap. So, hindi sila makasagot doon kay Apostle John. Ninyo mga tagasunod ni Kristo at sa buhay ng mga Gnostics. Truth and lifestyle. Mahirap kalabanin yan. Kasi nakikita sa buhay ng isang tao kung ano ang kanyang pinaniniwalaan doon sa kanyang ginagawa. Okay? So ngayon, punta tayo sa another point. An epistle of assurance, the epistles of John, and an epistle of assurance. So tingnan natin sa 1 John chapter 5. This epistle is an epistle of assurance of 1 John. 1 John chapter 5, verse 13. 1 John 5:13. Sabi niya, "These things I have written to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life." Binibigyan ko kayo ng assurance, ibig sabihin ni Apostle John, na mayroon kayong eternal life. Alam at alam ko ito. Dahil si Jesus Christ, He is the Word of life. Siyempre, yung 3 years mahigit na makasama mo ang isang guro. Naging teacher si Jesus Christ. Alangan naman na wala kang matututunan sa 3 years na yan. Kayong mga estudyante, hindi tayo nagsasama-sama lagi. At wala pa kayong 2 years sa Rema, pero marami na kayong natututunan sa mga teachers. Si Apostle John ay talagang natuto yan kay Jesus Christ at isang mahalagang subject na kanyang natutunan kay Jesus Christ is about the eternal life. So this is an epistle of assurance. The word assurance, it means to be sure. Pag sinabing assurance, it means to be sure. Dissolving all doubts. Pag sinabing assurance, dissolving all doubts. Lahat ng mga sumisiksik dyan sa utak mo na against sa iyong pinaniniwalaan that you have eternal life, madi-dissolve ang lahat ng mga yon because of this truth. So 1 John, that you have eternal life. Guarantee, to ensure, to have confidence, to be certain. Yan ang mga kalakip ng word na assurance. To be sure, dissolving all doubts, guarantee. May guarantee. To ensure, to have confidence. Kakaroon ka ng confidence talaga na mayroon kang eternal life. To be certain. Makakatiyak ka talaga about your eternal life. And the word know, a form of the word know, for example, knoweth, known, knew, know, appears 39 times in 1 John. 39 times in 1 John, pag King James Version. So 39 times na nag-appear ang word na know. Actually, may breakdown dito. The word know is 27 times.
The word know is 27 times na nag-appear. The word knoweth. The word knoweth is 6 times na nag-appear. The word known is 5 times. And the word knew ay 1 time. So, bala na kayo mag-compute dahil may ina ako dyan sa computation. Pero dito sa outline na ito na ginagamit ko ay 39 times. John taught that knowledge and truth comes in the path of obedience to the Word of God. Ito matindi na to. Gusto niyo ng knowledge talaga? Gusto niyo talaga ng knowledge at hindi lang basta knowledge but it is the truth? Then it comes in the path of obedience to the Word of God. Once you decide to obey the Word of God, then another knowledge concerning that thing that you obeyed will come. And the more you obey, the more knowledge will come. Yan, kaya kung talagang ang gusto mo maging knowledgeable ka, ako personal experience ko lang pinatalino ako talaga ng tamang pamamaraan ng pagsasaliksik ng Biblia. Ang dami kong natutunan sa Biblia na hindi lang basta katuruan kundi katotohanan talaga na maganda ang epekto at resulta sa aking buhay. Siguro kung hindi sa mga knowledge na ito na nakuha ko sa Bible, hindi ako nagtuturo sa inyo ngayon. Iba ang aking ginagawa ngayon. Pero yung knowledge ko sa Word of God, hindi man niya instant na binago yung aking buhay, pero makikita mo may changes. Ay, hindi ko naman sinasabi na nandun na ako. Parang si Apostle Paul. Hindi ko nasabing nandun na ako. Papunta pa rin ako doon. Basta ang importante lang, para makarating ako doon, ay kinakalimutan ko ang aking mga nakaraan. Yan. So, sumasabay yung knowledge sa changed life. Okay? So, the Gnostic teaching is not related to obedience to the Word. Hindi. They teach that knowledge in and of itself is the highest goal aside from the Word of God. Assurance is important because, pwedeng isulat itong mga dahilan kung bakit importante ang assurance. Meron pa tayong, I think, 5 minutes ba? Kalimutan ko na kung anong oras ako nag-start. Bahala na. Assurance is important because, number one, it puts you on solid footing. Walang solido talaga. Solid footing. You can have confidence in your own relationship with God and where you're going after this life. Pwede ka magkaroon ng confidence, katiyakan, kasiguraduhan sa iyong relationship sa Diyos at kung saan ka patungo pagkatapos ng buhay na ito. So, yan ay footing. Sinabi dito, ang footing ay kasama pa yan sa foundation. Kapag mahina ang footing, huwag mo nang pataasin yung buhay mo. Pag walang footing yung hollow blocks, patong ka ng patong ng hollow blocks, pataas ng pataas, pero mahina ang footing, delikado yon. Mas malaki yung masisira sa'yo. Mas malaki masasayang sa'yo. So, siguraduhin mo na matibay yung footing. At yung footing natin is our assurance. Assurance na buhay ang ating relationship sa Diyos, makatotohanan, at mayroon tayong assurance kung saan tayo pupunta pagkatapos ng
buhay dito sa mundo. Kung hindi pa dumarating ang Panginoon at namatay ka, then meron kang assurance kung saan patungo ang iyong espiritu at kaluluwa. Para hindi ka natatakot sa mundong ito. Iba sa inyo, takot mamatay. Kasi alam nyo, minsan, nawawala yung assurance ninyo patungkol sa kabilang buhay. Alam po ninyo, kapag nalaman mo at nagkaroon ka ng assurance kung saan ka patungo, wala ka ng kakatakutan pa. Hindi ko naman sinasabi na magbikti kayo o gumawa ng mga bagay na ikamamatay ninyo. Hindi ko naman sinasabing gano'n. Pero isa sa mga tinutukoy ko, kapag kayo ay naglilingkod sa Lord na may assurance, may mga times na ang isang bagay ay na kailangan mong gawin, ay may mga humahadlang, pero dahil sa wala ka ng kinakatakutan, wala ka ng pakialam doon sa mahadlang. Basta sige lang ng sige pagdating sa paglilingkod sa Lord. Ayan. So pangalawa, assurance is important because it puts you in a position to help others find assurance. Kasi pag may assurance ka, edi madali mong matulungan ang mga iba para magkaroon ng assurance. Pero kung nagdududa ka mismo sa iyong relationship sa Lord, nagdududa ka mismo sa salvation mo, nagdududa ka sa eternal life na nasa iyo, paano mo matutulungan ng iba na magkaroon ng assurance tungkol sa eternal life? So napakalaga na meron tayong assurance because it puts us in a position to help others find assurance. Patlo, makes you less susceptible to error. Hindi ka basta-basta nalilinlang. Ito warning to sa inyo kasi sobrang nakakahiya, as in sobrang nakakahiya kung ikaw ay gagraduate ng ng Bible school, gagraduate ka ng Bible school, tapos malilinlang ka ng wrong doctrines. Sobrang nakakahiya yan. Nag-Bible school ka pa, palilinlang ka rin lang pala. So, importante na meron kang assurance para hindi ka basta-basta nalilinlang. Kasi kung sure ka about your relationship with the Lord, sure ka about your salvation, sure ka about the eternal life, bakit ka pa maniniwala sa pinapangako ng iba? Meron ka na. Yayayain ka pa nila sa grupo nila. Maraming mga ganun na nalilinlang pa rin sila ng maling katuruan. Last, assurance is important because it makes you free to serve God without fear and condemnation. So malaya ka ngayon na naglilingkod sa Lord kasi walang condemnation. Hindi ka nakukondemn kasi you know that Christ has already forgiven you. Pagbabasa mo yung 1 chapter 1 verse 1, He has already cleansed you. Tapos kung ikaw ay nagkasala, the Holy Spirit is your advocate. Tapos meron kang eternal life. Tapos ang Holy Spirit naninirahan sa atin. He is teaching us. He is leading us kung ano dapat natin gawin. O kung ganyan, malaya kang nagsiserve sa Lord. Wala kang kinakatakutan. Walang mga pag-aalangan, walang pagdududa. Every time na may sasabihin sa iyo ang Lord sa kanyang salita o sa iyong devotion, nangusap ang Lord sa iyo, then you are free to do. Kasi alam niyo, pag wala kang assurance, pag nagbigay ang Lord ng direction sa iyo, hindi mo magawa-gawa. Hindi ka makapag-desisyon kung gagawin mo o hindi. Kasi may pumipigil eh. May pumipigil kasi wala kang assurance. So we need to have the assurance because it puts you in solid footing. It puts you in a position to help others find assurance. It makes you less susceptible to error. And it makes you free to serve God without fear and condemnation. And then last, para may start ko ito, dahil akala ko hanggang mga lesson 15 ang aking gagawin, pero exam nyo na pala this week. So, ang 5 lessons na ito. So,
10 lessons lang ang aking magagawa. So, ito ano na to organize na ito for 15 lessons. So, kailangan kong maghabol ngayon gawing 10 lessons yung 15. So, start ko itong next lesson natin about the statements of assurance found in 1 John. Isa lang naman, titingin tayo ng isang verse about the statement of assurance. The statement of assurance. 1 John chapter 5. 1 John chapter 5, binasa na natin kanina to. Pero gusto kong i-emphasize sa inyo that this is a statement of assurance. 1 John 5:13. These things I have written to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life, and that you may continue to believe in the name of the Son of God. So, you have eternal life, you are sure about that, and then you must be sure that you will continue to believe. Continue to believe. So, knowledge based on God's Word ito. Knowledge based on God's Word. We know these things I have written to you who believe in the name of the Son of God, that you may know you have eternal life. So this is based on the written Word of God. We know because the Word says so. This is a better basis than feeling. So this is not based on feeling. This is based on the written Word of God. So this is not a feeling. Hindi mo pwedeng sabihin, ay, feel ko save ako. Feel ko meron akong eternal life. Feel ko pag namatay ako sa langit ako pupunta. Hindi ito feeling lang. This is knowing. Knowing in your heart, knowing on the inside of you, with assurance, 100% convinced that you have eternal life. Ito ang ino-offer sa atin ng epistles of John. You must know it. You should know it. You must have assurance about it concerning your eternal life. You have eternal life. Favorite ninyong verse is John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Or eternal life. You have, once you believe, you have eternal life. Meron ka niyan. Huwag mga yan, ng mga teachings, mga false teachings and false doctrines, ay matinag niya ang iyong assurance that you have everlasting life. Okay, so, dito nagtatapos yung lesson 5 at from lesson 1 to lesson 5 ay diyan ako kukuha ng exam ninyo. Okay? So, basta lahat ng sinabi kong isulat ninyo ay pag-aralan ninyo. Kasi pinag-iisipan ko pa kung anong klaseng exam ang ibibigay ko sa inyo ngayon. Kung dati or pahihirapan ko kayo. Kasi gagraduate na kayo. So, pag-pray nyo na lang kung ano ang kung sinong may malakas na pananampalataya. Okay, so dito tayo magtatapos. You are blessed.